Hi mga ka-backyard, welcome back again sa aking YouTube channel. So bago tayo mag-start sa topic natin for today mga ka-backyard, ask ako ng malaking favor sa inyo. Please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga sa bahay. So ang topic natin for today mga ka-backyard, dahil marami ang nagtatanong sa akin kung ano nga ba ang magandang ibon o magandang mutation na papatok sa mga newbies o yung nagpa-plan pa na mag-alaga ng ibon. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-backyard. Kung newbie ka pa, panoorin mo o tapusin mo ang video na to dahil marami kang matututunan ng mga kaalaman sa pag-uusapan natin ngayon. At kung nag-start ka na sa pag-aalaga ng ibon, pakipanood na din para mayroon kang dagdag kaalaman sa topic natin for today. So, wag na nating patagalin mga ka-backyard dahil excited na excited yung topic natin ngayon. So, start na tayo. Hello mga ka-backyard, welcome back again sa aking YouTube channel. So, kumusta po ang mga alaga nyo mga ka-backyard at kumusta din kayo? So, bago tayo pumunta sa topic natin ngayon mga ka-backyard, shout out muna tayo. So, shout out sa iyo Ma'am Aubrey Baradi, 6753. Salamat sa panonood ma'am, happy breeding po. Shout out sa iyo MIC Avery. Salamat sa panonood sir, happy breeding po. Enjoy lang po sa larangan ng pag-iibon o sa hobby ng pag-iibon. So dahil excited ang topic natin for today mga ka-backyard, so start na tayo. So ano nga ba ang magandang ibon na patok sa mga newbies o sa nagpa-plan na mag-alaga ng ibon? So lahat po ng ibon mga ka-backyard is maganda po sila. Ang dapat nating isipin muna is yung budget natin. Kung kaya ba ang budget natin sa ibon na gusto natin. Dahil ang iba kasi, pag once newbie tayo, tumitingin agad tayo sa kulay ng ibon o sa forma ng ibon. At saka, yung nakita nyong ibon is high mutation na ibon yon. And then, yung budget nyo is tama-tama lang. Yung tinatawag nating pang-budget meal na ibon. At saka, ang gusto mo is yung ibon na high mutation. Siyempre, pag once high mutation ang ibon na gusto mo, at newbie ka pa lang, high mutation din ang price nun. So, ang maganda i-recommend ko sa inyo mga ka-backyard, pag once newbie ka pa, itong kumakain sa kamay ko ngayon. So, ang tawag po sa kanila, Parakeet Budgerigar. O kadalasan, ang tawag ng iba sa ibon na to is Parakeet Lovebirds. Pero ang totoo talagang pangalan ng ibon na to mga ka-backyard is Parakeet Budgerigar. So, ang ibon na to, hindi po sila masilan alagaan. 6 months, pwede mo na silang masalang for breeding. At saka, madali din silang alagaan. Mabibigyan mo lang sila ng sapat na patuka, sapat na tubig, tamang oras, o mabibigyan mo lang sila ng saktong atensyon sa pag-alaga sa kanila. So, pwede mo na silang maparami. At saka, hindi din sila mahal. So, ang price po dito sa amin sa Parakeet Budgerigar is nagre-rate po siya ng 800 ang pair. At mayroon ding iba na nagbibinta ng 700 ang pair. Pero ang rate sa pagbibinta ko dito mga ka-backyard sa aking mga Parakeet Budgerigar, yung mga normal mutation lang, is nasa 700 po ang pair. So, ready to breed na po yan mga ka-backyard. Nasa 6 months old na po yan ang ini-out ko. So, pag once gusto mong mag-alaga ng ibon, dito ka pumili sa Parakeet Budgerigar. Dahil hindi sila silan alagaan, madali silang dumami, and then, hindi din masyadong mahal ang price nila. So, ito yung patok na ibon para sa mga newbies dahil nga, ito yung tinatawag nilang price na budget meal. Pero kahit budget meal ang ibon mga ka-backyard na Parakeet Budgerigar, is dapat mahalin nyo pa rin sila. Dahil mayroon silang buhay mga ka-backyard at mayroon din silang damdamin. So noong nag-start ako sa pag-alaga ng pag-iibon mga ka-backyard, ang una kong inalagaan is yung Parakeet Budgerigar. So nag-alaga ako ng isang pair. So ang edad ng pair na yon is nasa 6 months old. So bumili agad ako ng cage. So bago ako nag-alaga ng Parakeet Budgerigar mga ka-backyard, ito ang dapat yung gawin.
So, bago ka mag-plan na mag-alaga ng parakit bajirigar, is bumili ka muna ng cage. So, una, cage dapat bumili ka. Pangalawa, dapat bumili ka ng dapuan niya. Pangatlo, bumili ka ng patubigan. Pang-apat, bumili ka ng lalagyan ng patuka. And then, pang-lima mga ka-backyard, pag once ang ibon nyo na binili is ready to breed na, o pwede na siyang masalang for breeding, is dapat bumili ka ng nest box. So, pagkatapos ng nest box, bumili ka ng cuttlefish bone. Dahil, kailangan po yan ng ibon pag once sinasalang mo na sila for breeding. So, dahil yan ang source of calcium nila. So, yan ang dapat mong ihanda mga ka-backyard pag once newbie ka at gusto mong mag-alaga ng ibon. So, ang tips ko na maibigay sa'yo, huwag ka munang atat na bumili ng ibon na wala ka pang cage, wala kang mga accessories na pwedeng magamit ng iyong ibon pag once nasa area mo na siya. Dahil pag ang tendency niyan, pag bumili ka ng ibon, wala ka pang cage, wala ka pang mga accessories na magamit ng ibon mo sa loob ng cage, is pwedeng makawala ang ibon mo o pwedeng makain ng pusa. So, sa ganong estado, masasaya lang ang pira mo, hindi mag-success ang pag-alaga mo ng ibon. So, dapat mong gawin pag once nag-plan ka na mag-alaga ng ibon, bumili ka muna ng cage. Pagkatapos mong bumili ng cage, bumili ka ng dapuan niya, bumili ka ng patubigan, patukaan. And then, pag once ang ibon mo na nabili is ready to breed na, like nasa 7 months old na po yung edad niya, is dapat bumili ka ng nest box. Dahil dyan sila iitlog at dyan din sila dadami. Dahil nga may nest box na sila, may pwede na silang maitlogan. And then, huwag mong kalilimutan mga ka-backyard, bumili ka din ng cuttlefish bone. So, ang function po ng cuttlefish bone is nakapagbigay po siya ng matigas na shell sa mga itlog ng iyong parakit bajirigar. At saka, need din siya ng hen pag nasa season na ng breeding dahil nga doon sila nakakakuha ng source of calcium sa cuttlefish bone. So, bago tayo magtapos sa topic natin ngayon mga ka-backyard, dagdag tips ko nga pala pag once kompleto na yung accessories nyo sa cage ninyo, may ibon na kayo doon na nakalagay, dahil nakapili na kayo ng gusto nyong alagaan na ibon. So, dagdag tips ko sa inyo mga ka-backyard para mag-success ang pag-alaga nyo ng ibon, is dapat wag nyong ilagay ang cage ng ibon nyo sa mataong lugar o yung maiingay na lugar. And then, huwag nyong ilagay sa may mga predator na pwede makabulabog sa kanila. Katulad ng aso, pusa. Dahil pag once na-stress po ang ibon natin, is baka ang sanhi po nun is mamatay sila. So, ang dapat yung gawin, pag once newbie ka, ilagay mo sa tahimik na lugar ang ibon mo na komportable sila, na wala mga predator na pwede makabulabog sa kanila. So, dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. I hope may natutunan kayo sa topic natin for today. Kung ano ang mga dapat ihanda pag once nagpa-plan ka na mag-alaga ng ibon o kung newbie ka pa lang. At kung ano ang mga dapat mong gawin pag nakapili ka na ng ibon na gusto mong alagaan at kung saan mo siya dapat ilagay para hindi siya ma-stress. So, I hope nag-enjoy ka sa topic natin for today mga ka-backyard. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga ilalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga sa bahay. So, hanggang dito na lang yung video ko mga ka-backyard. Bye-bye!